Parang ilang linggo lang ang nakalipas nang halos lahat ay naniniwala na isi-sweep ng Houston Rockets ang Los Angeles Lakers dahil sa kawalan ni Luka Doncic at Austin Reeves. Pero ngayon, 3-0 na ang serye pabor sa Lakers. Sa Game 3 ng serye, si LeBron ay may 29 points. Tapos, clutch na clutch. May game-tying 3 pa with 13 seconds left sa regulation. Nagkaroon na sana ng tsansa ang Houston na hawakan na lang ang 6-point lead hanggang matapos ang laro o kahit mag-fouling game na lang sana. Pero ayon nga sa kanilang coach na si Ime Udoka, dilaga daw sa dibdib o kabado pa daw ata yung mga players niya, which is unacceptable since galing na sila sa playoffs last year kalaban ng Golden State Warriors. At sa overtime, dito mas lalong nakita na lamang ang madaming experience. Gumawa ang Lakers ng 6-2 run sa tulong ng veteranong si Marcus Smart. Kalmado sa tres at sa kanyang mga free throws, walang kakaba-kaba. Sumubok pa humabol ang Houston matapos ibaba ni Reed Sheppard sa 3 ang kalamangan ng Lakers. Pero yung free throw ni Smart ang nagselyo sa panalo ng Lakers kahit nagkaroon pa si LeBron ng turnover sa mga huling plays. Parang tinuruan ng Lakers ang Rockets kung paano humawak ng lead hanggang matapos ang laro. Meron si Smart sa game na 21 points, 10 assists, may kasama pa yung 5 steals at 2 block. Yung rookie naman ng Lakers na si LeBron ay may 29 points at 13 rebounds. May game-tying 3 pero may 8 turnover din. Sila ni Smart ang halos nag-close ng laban pero ang nagsimula ng opensa nila ay si Rui Hachimura na meron namang 22 points at 4 out of 7 sa tres. Si Ayton, matapos sabihin na ipapakita kung gaano siya kagaling sa depensa, naging tahimik naman sa Game 3 na meron lang 2 points sa loob ng 33 minutes. But buti may backup big sila. Si Jackson Hayes nagmawa ng 12 points sa loob ng 20 minutes. Wala ulit si Kevin Durant sa Game 3 pero parang mas pumalag pa ngayon ang Houston kaysa nung naglaro si KD. Mas maganda ang laro ngayon nila Sengun na merong 33 points at 16 rebounds at Amen Thompson na gumawa din ng 26 points at 11 rebounds. Si Jabari Smith meron ding 24 points. Pero yun nga, hindi pa din nila makuha ang kanilang unang panalo sa serye. So with or without KD, safe to say nahihirapan silang i-figure out kung paano tatalunin ang Lakers kahit wala pa ang kanilang 2 leading scorers ni sina Reeves at Doncic. At ngayon, nabaon na sa 0-3 ang Rockets. Mas lumiliit na yung tsansa ng koponan dahil bukod sa record na hindi pa natatalo si LeBron after ng 2-0 lead, nadagdagan pa yan ngayon nang wala pang nakakabalik na team mula sa 0-3 deficits. Pero malay natin, di ba? Pero depende kung masisiraan ng loob ang mga batang players ng Rockets o pwedeng gawin nila itong gasolina para sa mga susunod na laban. Habang umabante na ng 2-1 lead ang Boston Celtics matapos ang Game 3 win nila sa Philadelphia 108-100. Parehong gumawa ng tig 25 points sina Tatum at Brown. Tuloy-tuloy ang pag-init ni Tatum kahit galing sa injury. 5 out of 9 sa 3-point line at mukhang unti-unti na siyang bumabalik sa dating anyo matapos ang Achilles surgery niya last year. Pero kung may isang moment na nagpabago ng takbo ng laro, yun ay si Jaylen Brown sa 4th quarter. Nag-init bigla, 8 straight points, ginawa nilang 96-92 ang lamang. At doon na nagsimulang kumalas ang Celtics sa Sixers na punong-puno ng confidence matapos manalo sa Game 2. Sabi nga ni Brown sa post-game interview, hindi daw sila pwede matalo ng back-to-back sa playoffs. Sa 29 points ng Celtics sa 4th quarter, 19 points doon nang galing kila Brown at Tatum. Kahit ang legend ng Sixers na si Allen Iverson napaalis na lang sa upuan. Nag-ambag din si Pritchard ng 15 points sa Celtics. Sa Sixers naman, wala pa rin si Joel Embiid. Out pa rin habang nagre-recover mula sa appendectomy. Kaya si Tyrese Maxey ang bumuhat na gumawa ng 31 points habang si Paul George may 18 points. Pumapalag pa din naman ang Sixers kahit kulang ang roster nila. Lalo na nung gumawa si Maxey ng 28-footer shot na nagbigay sa kanila ng lamang 85-84. Pero dito mo makikita ang difference. Sa playoffs, hindi lang talent, experience at execution sa dulo ang labanan. Si VJ Edgecomb kahit may double-double na 10 points at 10 rebounds, 5 out of 17 naman sa field. Hirap na hirap sa 3, 0 out of 7 at may crucial fouls pa na nakatulong sa Celtics para lumayo. So far, sa serye ng Celtics at Sixers, kung sino ang mainit sa 3, yun ang nananalo. Ngayong Game 3, 20 out of 47 ang Celtics habang ang Sixers 12 out of 35 lang. Ngayon, balik ulit sa Philadelphia para sa Game 4. Tingnan natin kung maitabla ng Sixers ang serye sa 2-2 dahil I'm sure hindi nila gugustuhin o mahihirapan na sila makabangon pag nabaon sila sa 3-1 deficits.